Gagawa tayo ng trending na Spanish bread. Yes po, ito po ay inspired sa pandetekwat na Spanish bread. Tignan mo naman yan, napaka-gooey ng palaman. Sa sobrang trending ito ngayon, marami na ding mga bakery ang nagbebenta ng Spanish bread na ganito ang style. Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Okay, kung wala kayong mahanap na fine na breadcrumbs, pwedeng gumamit ng Japanese breadcrumbs. Ang gagawin lang natin ay pipinuhin natin to. So, gagamit tayo ng food processor. Kung wala kayong food processor, ay pwede naman na dikdikin nyo. Ayan. Okay, puti diba? So, nasa inyo yan kung gusto nyo siyang i-toast para ma-brown. So, pwede natin i-pan-toast lang to. So, sa kawali mo lang siya i-toast. Pwede na. So, i-pan-toast natin ito sa mahinang apoy lang until maging light brown yung kulay. And, eto na po siya. Ayan, natusta na natin siya. Okay, para sa tinapay natin, gagamitin ko yung recipe na lagi kong ginagamit kapag gumagawa tayo ng tinapay. Kung taga-subaybay ko kayo, alam nyo na ang lagi kong ginagamit na harina ay all-purpose flour sa tinapay, di ba? Pero ngayon, ang gagamitin natin ay bread flour or yung first class. Ayan. Wala kayong mahanap na bread flour, first class ang hanapin ninyo. And then next, meron tayong white sugar, ang ating instant dry yeast, asin. Mix na muna natin yan. Okay. Ayan. And then next, meron tayong gatas. Cooking oil. Ang gamit ko ay vegetable oil. Itlog. And pansin nyo, medyo may kulay na yellow yung Spanish bread nila. So, magdagdag tayo ng konting yellow na food color. Konti lang. Optional, yes po. Tapos, i-mix natin yan. So, ito po ay pwede nyo masahin gamit ang mga kamay. Pero, kung meron kayong mixer, kagaya ko, gumamit na kayo ng mixer para hindi na ikaw mahirapan. Ayan. Okay. So, i-mix natin ito or i-knead natin ito for 10 to 15 minutes until maging smooth at elastic yung ating dough. Ayan. Okay. Kung gusto niyo i-test kung okay na, kuha kayo ng konti. Mag-window pane test tayo. I-stretch nyo gently ang kapirasong dough natin. Kapag hindi siya napupunit, okay na po yan. Kita nyo yan? Hindi siya napupunit, diba? Oh. Translucent na siya, pero hindi siya napupunit. Yan. Okay, ngayon naman ay ilagay natin siya sa ating bowl, pero mag-lightly grease na muna tayo. So, same bowl lang yung paglalagyan ko. Lightly grease natin yan. Tapos, lightly grease na din natin yung ating dough para hindi siya mag-dry. Okay. Tapos ay takpan natin yan at i-rest muna natin for 30 to 45 minutes. Again, sa pag-rest ng dough, depende yan kung gaano ka lamig or init ang panahon. So, kung ang panahon ay sobrang lamig, mabagal yung pag-rise ng ating dough. Pero naman kapag mainit ang panahon, mabilis siya mag-rise. So, tingnan natin mamaya, after 30 minutes, kung okay na yung ating dough. Okay, next naman ay ang ating palaman. So, meron tayong brown sugar, margarine or margarine. Ito yung hindi refrigerated na margarine. Ito ay nabibili lang po sa palengke. Hindi ko alam anong brand nito. And then, meron tayong cake flour or soft flour or third class na harina. Ayan. Milk powder and vanilla flavor, konti lang. Then, mix natin ito na mabuti. Ayan. Okay. So, itabi na muna natin to. Okay. After 45 minutes, eto na yung ating dough. So, i-punch down lang natin ito para ma-deflate. Okay. So, ngayon ay i-divide natin ito sa 14 equal parts. Kung gusto nyo na pantay yung pagkaka-divide, pwede mo timbangin para sure talaga. Eto, i-eyeball lang natin.
Okay, eto na sila. Nabilog na natin. So, takpan natin ito. Kuha tayo ng isa. Tapos, i-flat natin ito. So, hindi ako expert. So, gamit tayo ng rolling pin. Ayan. I-flat natin yan, pahaba. Okay. Tapos, maglagay tayo ng palaman. Ayan. And then, i-fold natin yan. Tapos, i-roll natin ito. And mas better na manipis yung end para hindi ito bumuka. Ayan. Tapos, ilagay natin dito or i-coat na natin siya ng ating breadcrumbs. Nagpahid ako ng margarine. Ilagay natin yan dyan. And then, continue lang tayo sa pag-roll out nito. Ayan, ito na sila. Dagdag lang tayo ng konti pang breadcrumbs. Okay, takpan lang muna natin ito at i-rest natin for 30 to 45 minutes. And, eto na po siya. So, pwede na natin itong isa lang. Bukod sa hindi na siya kasya, ito ay lulutuin natin sa improvised oven sa ating kaldero. Tapos, eto naman, lulutuin natin sa turbo broiler para makuha natin ang burnt na effect. Again, kung may oven kayo, pwede nyo po itong lutuin sa oven talaga. So, eto yung ating sa turbo broiler. Lutuin natin ng mga 10 minutes na muna. Eto naman yung malaking kaldero natin. Naglagay lang ako ng metal na mapapatungan sa loob. Pagpasensyahan nyo ng kulay ng ating kaldero. Ilagay na natin sa loob. Takpan natin. At lutuin natin for mga 10 to 15 minutes over low heat. Kung okay na sa inyo ang ganyang kulay, pwede talaga yan, luto na yan. Pero, di ba yung trending ay may burnt? So, gawin natin yun. And ayan, eto na. Gusto ko pa sana sunugin pero wag na lang. And ayan siya, oh. Ang bango. Ito naman ang iniluto natin sa kaldero. So, expected na ang top portion nito ay hindi brown, pero ang bottom portion nito ay brown na po. Ayan. Ayan. Tignan natin yung loob. Ooh. Mainit pa siya, girl. Ang init. Ito naman yung sa kaldero natin iniluto. So, buksan natin para makita nyo. Mainit! Yan, luto na po yan. Hindi lang nag-brown yung top portion niya dahil nga yung apoy natin ay nasa ilalim lang. Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Okay. Lumalabas na. Ayan. Ang kanyang palaman. Teka lang. Namnamin ko na muna yung ating tinapay. Okay, so hindi siya yung ordinary mo na Spanish bread. Kasi 'di ba, yung Spanish bread naman talaga ay ang palaman niya ay hindi ganito na para lumalabas na parang lava. So etong version ng Spanish bread na ito ay matamis. So para siyang And paano ba sabihin na hindi naman butter yung gamit natin? Margarine. Ganon. Lasa yung margarine. And sarap ng combination. Sarap niya. Mainit pa to ha. Yung last bite natin, yung palaman niya, biglang lumabas. Ang sarap. Well, ako kasi, mahilig ako sa matamis.
So, nagustuhan ko siya. So, ito yung iniluto natin sa turbo broiler. So, ito naman yung improvised oven natin, yung sa kaldero. Okay, ito ay malamig na. Pero tignan natin yung loob. Ito yung texture ng palaman niya kapag lumamig. Ayan. Ooh. Diba? So, tikman natin. Same. At dahil sa turbo broiler natin siya inuluto, yung top portion nito ay brown, di ba? Pero yung likod, ay yung bottom, hindi siya brown. Ito naman, yung kanyang bottom, brown. Pero yung top portion niya, hindi siya brown. Pero parehong luto. Yung idea ng panditekwat na ganito yung gawin nila sa Spanish bread, okay sa akin, masarap siya. Nag-iba yung take sa Spanish bread. Kung sweet tooth ka, magugustuhan mo to. Pero kung ayaw mo ng matamis na tinapay, kasi para siyang dessert. Mami, no? No, para siyang dessert, no? Kasi matamis. Kaya, parang gano'n na din. Bagay ipare sa... Bagay pare sa tea. Hindi. Tamis yung choco. Kung gusto mo mag-choco, yung dark choco, bagay siya. Sa tea, bagay din. Yung tea na walang asukal. Ako nagti-tea ako, ayaw ko na may honey or sugar. Coffee, black coffee. Yeah. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Dahil ako nagustuhan ko din. Okay, sa paggawa naman ng palaman niya, di ba sa Spanish bread, yung traditional na Spanish bread, combination ng breadcrumbs and harina, yun ang ginawa ko din sa first recipe natin ng Spanish bread. Dito naman, napansin ko, may gumagawa din na yung palaman ay, ganito yung texture ng palaman, ang gamit niya ay, combination din, parang may konting harina, tapos may breadcrumbs. Doon lang talaga ang difference sa ratio para makuha mo yung ganito na palaman na parang lava. Again, kung may oven kayo, pwede po itong lutuin sa oven talaga. Kung wala, alam nyo na. Pwede sa kaldero. And yes, pwede sa kawali to. Bali-baliktarin mo siya. Very low heat, takpan mo. Tapos lutuin mo yung bottom na side for mga 3 to 4 minutes. Tapos, kapag nakita mo na brown na, baliktarin mo. Tapos, yung other side naman, ang lutuin mo until maging brown siya. So, ganun lang. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!